So, hello ulit sa inyo mga kausapang relihiyon. Ako ulit si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. So, I'm hoping na napanood nyo na yung mga previous videos sa series na ito na ang title ay Read Your Bible. I'm trying to explain yung nature ng Bible translation and yung principles behind it. Bakit isinasalin yung Biblia at ano yung purpose niyan at ano yung mga principles na sinusundan ng mga Bible translators. Now, sa video na ito, I will try to explain ano yung theology ng Bible translation. Ano ba yung theological foundation niya? Meron bang theological basis yung pagsasali ng Biblia o isa lang itong academic na activity, no? Or para lang ba to sa mga scholars? So, yun yung tatalakayin ko sa video na ito. So basically, ang principle ng Bible translation ay kagaya yan ng incarnation, no? Ano ba yung theology ng incarnation? Yung incarnation, yun yung pagsasakatawan or pagkakaroon ng laman at dugo at buto ng ating Panginoong Jesus, no, nung naparito siya sa lupa or sa mundo. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So sa simula daw nandun na yung salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos na yun ay Diyos, no? At later on sabi niya sa verse 14, that Word of God became flesh. Ibig sabihin, nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng laman yung salita ng Diyos sa buhay or sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. In other words, si Jesus yung embodiment ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos parang napaka-abstract niya, di ba? Na parang wala siyang hugis, walang forma. Pero nung isinulat na siya, nagkaroon na siya ng itsura, nagkaroon siya ng form. No, pero ganun pa rin, parang meron pa ring gap dun sa communication, no? So kailangan para mas maging makatotohanan siya, mas maging totoo siya, kailangan magkaroon siya ng physical manifestation. At nangyari nga yun, no, nung naging tao si Jesus at ipinakita niya sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay, ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, ano yung pinakamensahe ng salita ng Diyos. So dahil sa incarnation or sa pagsasakatawan ng salita ng Diyos, mas naging buhay, mas naging totoo yung salita ng Diyos para sa mga tao. So therefore, mas madaling maunawaan dahil nakikita no? Merong physical form, merong hugis, may kulay, may itsura na nakikita, nahawakan, naririnig ng mga tao. So ganun yung principle din ng Bible translation. Ang idea ng Bible translation is you're trying to incarnate the message or the Word of God or the truth of God through the written text. Through the different translations. Yung mga iba't ibang mga translation, kumbaga, yan yung mga kumakatawan ngayon dun sa mensahe ng Diyos. Sila ngayon yung nagbibigay buhay, nagbibigay ng hugis or isinasakatawan nila ngayon kung ano yung mensahe. At dahil doon, mas nagiging understandable or mas nauunawaan yung salita ng Diyos. Dahil nagkakaroon siya ng hugis, nagkakaroon siya ng forma para dun sa mga bumabasa ng Biblia. So basically, yun yung idea, no? Yun yung theology ng Bible translation. It's like, you know, the theology or yung principle ng incarnation, kung paano naging tao ang salita at mas naintindihan siya dahil nagkaroon siya ng hugis, nagkaroon siya ng physical na anyo, no? So yun muna yung i-share ko sa video na ito. Sa mga susunod ay babahagi ko pa yung ilang mga principles at mga issues din. So kagayan may mga nagtatanong, meron daw bang mga maling salin ng Biblia or salin ng mga terms, no? So I wouldn't use the term na mali, no, when it comes to translation or translating particular terms. Pero may mga salin ng Biblia na pwedeng meron pang mas better way of saying it, na mas natural at mas nauunawaan ng mga nagbabasa ng Biblia, no? So pero sa video na ito, yun muna yung gusto kong ibahagi sa inyo. Ano ba yung theology ng
Bible translation. Nandito nga pala ako ngayon sa facility na ginagamit namin dito. So ito yung church namin or church building namin. Ang pangalan ng church namin dito sa Ottawa ay Filipino Community Church. So yan, so dito muna ako magtatrabaho. So God bless sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.